Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa tatag ng pag-ibig at sa kapangyarihan ng katotohanan. Sabi nila, ang pamilya raw ang ating kanlungan, ang ating ligtas na daungan sa gitna ng anumang unos. Pero paano kung ang mismong kanlungan na inaasahan mong magliligtas sa'yo, ang siya palang magiging dahilan ng iyong pagkalunod? Ang malamig na pagdampi ng kutsara sa mamahaling plato, ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan ng hapagkainan ng mga devilya. Napayuko si Sinag, naramdaman ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya mula sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Ang mga matang iyon ay pagmamay-ari ni Doña Dayang Hiraya de Villa, ang kanyang biyanan, at ang reyna ng kanilang munting imperyo. Walang lasa, deklara ni Dayang Hiraya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa gabi. Binitawan niya ang kutsara na tila ba iyon ay isang bagay na nakakadiri. Sinabi ko na sa'yo, Lakan, na ang babaeng ito ay walang alam gawin kundi ang ipahiya tayo. Kahit isang simpleng sopas, hindi man lang mapasarap. Sa tabi ni Sinag, naramdaman niya ang paggalaw ng kanyang asawang si Lakan. Ngunit gaya ng dati, walang salitang lumabas sa bibig nito para ipagtanggol siya. Isang mahinang buntong hininga lamang ang kanyang narinig. Sa kanyang harapan, ang hipag niyang si Marikit ay abala sa pag-scroll sa kanyang telepono, walang pakialam sa nangyayari. Ang kanyang biyanang lalaki naman na si Don Ambo ay tahimik lang na kumakain. Tila sanay na sa ganitong eksena. Ito ang buhay ni Sinag sa loob ng isang taon. Isang buhay sa loob ng isang mansyon na parabang isang gintong hawla. Maganda, marangya, ngunit walang kalayaan at puno ng lason. Biglang ngumiti si Dayang Hiraya, isang ngingiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Para naman mabawasan ang stress nating lahat. Anya, ang tingin ay ipinako kay Sinag. Nag-book ako ng flight para sa ating pamilya. Pupunta tayo sa Sydney, Australia sa Makalawa. Isang family vacation. Napaangat ng tingin si Sinag. Gulat, bakasyon. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ng kanyang biyenan ay parang isang hatol. Hindi na kailangan, Mama. Mahinang sagot ni Sinag. Marami pa po akong kailangang asikasuhin dito. At ano naman ang mahalaga mong aasikasuhin? Patuyang tanong ni Dayang Hiraya. Ang pagluluto ng sopas na walang lasa? Huwag ka nang mag-alala. Hija, nakapagdesisyon na ako. Aalis tayo. At para sa'yo. Lumingon ito sa isang katulong na nakatayo sa gilid. Iakyat mo sa kwarto nila ang regalo ko para kay Sinag. Ang hapunan ay natapos sa parehong katahimikan kung paano ito nagsimula. Sa loob ng kanilang kwarto, pinagmasdan ni Sinag ang isang malaking maleta na kulay pula. Ito raw ang regalo ng kanyang biyenan. Mamahalin at mukhang matibay. Ngunit para kay Sinag, mukha itong isang kabaong. Lakan, tawag niya sa asawa, na kasalukuyang nagbibihis. Hindi maganda ang kutob ko sa biyaheng ito. Humarap si Lakan sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito at hinawakan ng kanyang mga kamay. Sinag, bakasyon lang to. Subukan na lang nating i-enjoy. Para sa atin. Para sa atin? O para kay Mama? Mahinang tanong ni Sinag. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Lakan, alam mong hindi ako gusto ng nanay mo. Alam mong gagawin niya ang lahat para lang paghiwalayin tayo. Bakit bigla siyang naging ganito kabait? Sinusubukan ka lang niya, mahal. Sabi ni Lakan, niyakap siya. Pagpasensyahan mo na si Mama. Ako ang bahala sa'yo. Pangako. Ngunit ang mga pangakong yon ay tila mga bulang naglalaho sa hangin. Narinig na niya ang mga yon noon, pero sa huli, palagi pa ring nananaig ang takot ni Lakan sa ina nito. Naramdaman ni Sinag ang pag-iisa, isang malalim na pag-iisa sa kabila ng pagkakayakap sa kanya
ng lalaking pinakamamahal niya. Kinagabihan, hindi makatulog si Sinag. Nagpa siyang bumaba upang kumuha ng isang basong tubig. Habang papalapit siya sa hagdanan, natigilan siya nang marinig ang boses ni Dayang Hiraya mula sa nakabukas na pinto ng library. Mahina ang boses nito, ngunit sapat na para marinig niya ang ilang mga salita. Siguraduhin mong walang palya. Ang padala. Kailangang makarating ng ligtas. Oo, nasa kanya na ang sisidlan. Siya ang magdadala. Walang sino man ang maghihinala sa isang tulad niya. Napatakip ng bibig si Sinag. Anong padala? Anong sisidlan? Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid. Ang puso ay kumakabog ng napakabilis. Kinabukasan, habang nag-eempake siya ng kanyang mga gamit sa pulang maleta, pumasok ang kanilang matandang kasambahay na si Yaya Himig. Siya ang tanging kakampi ni Sinag sa loob ng bahay na yon. Nagkunwari itong nag-aayos ng mga damit, ngunit bumulong ito sa kanya nang walang sinumang nakakarinig. Mag-ingat ka sa iyong mga dala, hiha. Napatingin si Sinag sa matanda. Nagtataka. Ang mga mata ni Yaya Himig ay puno ng pag-aalala. Inulit nito ang babala. Mas malinaw at may diin sa bawat salita. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Para kay Dayang Hiraya de Villa, si Sinag ay isang dungis, isang mantsa sa perpektong larawan ng kanyang pamilya na matagal na niyang iningatan. Ang pagpapakasal ni Lacan, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, sa isang babaeng walang pangalan, walang yaman, at walang alam, kundi ang maging mahinhin ay isang insulto sa kanilang angkan. Kailangang matanggal ang dungis na yon. At kailangang gawin ito sa paraang malinis at walang bahid na mag-iiwan sa pangalan ng mga de Villa. Kinahapunan, bago pa man niya i-anunsyo ang biglaang family vacation, palihim na umalis si Dayang Hiraya. Nagmaneho siya papunta sa isang madilim na basement parking ng isang halos abandonadong gusali. Doon, isang lalaking may pilat sa muka ang naghihintay sa kanya, nakasandal sa isang itim na kotse. Nasa iyo na ba? Bungad ni Dayang Hiraya, walang anumang formalidad. Tumango ang lalaki. Binuksan nito ang trunk ng kanyang kotse at inilabas ang isang maliit na itim na kahon at isang maliit na pakete na nababalot sa plastik. Ang mga bato, gaya ng napag-usapan. At ang dagdag na pampabigat, sabi ng lalaki, ang nangiti ay nakakakilabot. Siguraduhin niyong hindi sasablay ang magdadala niyan, Donya. Malaking halaga ang nakataya rito. Ako ang bahala. Mariing sagot ni Dayang Hiraya, kinuha ang mga bagay. Ang mahalaga ay gawin mo ang iyong parte. Kapag nasa Sydney na kami, ang mga kontak mo na roon ang kailangang kumilos. Walang problema. Basta't ang bayad. Naglabas ng isang makapal na sobre si Dayang Hiraya at inabot ito sa lalaki. Hindi ako nagkukulang sa usapan. Walang lingon-likod na tinalikuran niya ang lalaki. Habang nagmamaneho pabalik sa Hacienda de Silvana, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Perpekto. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ang mga ilegal na hiyas ay sapat na para maipakulong si Sinag ng matagal at ang maliit na pakete ng puting pulbos. Iyon ang sigurado at mabilis na tatapos sa lahat. Ang magiging huling pako sa kabaong ng pagiging isang de Villa ni Sinag. Nang gabing iyon, matapos ang nakasusukang hapunan, ipinatawag niya ang isang katulong para ihatid ang pulang maleta sa silid ng mag-asawa. Isang mamahaling regalo, isang Trojan horse. Nang makita niyang tila nag-aalangan si Sinag, lalo siyang nasiyahan. Lumapit siya rito na may pekeng ngiti. Ano ka ba, Hija? Isang maliit na regalo lang yan para sa aking paboritong manugang. Tiyak na magagamit mo yan sa ating biyahe. Pinanood niya ang bawat reaksyon ni Sinag, ang pagtataka, ang pag-aalinlangan, at lalo siyang natuwa. Sige lang, mag-isip ka. Sabi niya sa kanyang sarili. Kahit anong gawin mo, huli ka na.
Naghintay siya hanggang sa lumalim ang gabi. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang silid at maingat na tinungo ang kwarto ni Lakan at Sinag. Alam niyang mababaw lang ang tulog ng kanyang anak, ngunit alam din niyang kapag si Lakan ay napagod, mahimbing itong matulog. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Gaya ng inaasahan, hindi ito nakalock. Sa dilim ng silid, ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Nakita niya ang pulang maleta sa isang sulok, nakabukas, at may ilang damit na ni Sinag sa loob. Sa kama, mahimbing na natutulog ang kanyang anak, habang si Sinag ay nakatalikod dito. Walang ingay siyang lumapit sa maleta. Mula sa bulsa ng kanyang dressing gown, inilabas niya ang itim na kahon at ang maliit na pakete. Binuksan niya ang isang nakatagong zipper sa panloob na lining ng maleta, isang espesyal na kompartimento na siya mismo ang nagpadisenyo. Maingat niyang inilagay sa loob ang mga kontrabando. Ang mga hiyas ay kumislap. Kahit sa kaunting liwanag, ang puting pakete ay tila isang maliit na multo sa dilim. Isinara niya ang sikretong siper. Hinaplos niya ang ibabaw ng tela para siguraduhing walang anumang bakas. Habang ginagawa niya iyon, inilarawan na niya sa kanyang isip ang mga susunod na mangyayari. Ang eksena sa airport sa Sydney, ang mga asong sasalubong sa kanila. Ang gulat at takot sa mukha ni Sinag kapag binuksan ng mga pulis ang kanyang bagahe. Ang mga luha, ang pagmamakaawa, at ang pinakainaasam niya sa lahat, ang pandidiri at galit sa mga mata ni Lakan para sa babaeng nagdala ng kahihiyahan sa kanilang pamilya. Isang perpektong plano, isang perpektong katapusan para sa isang hamak na manunuba. Isinara niya ang maleta at dahan-dahang lumabas ng silid. Bumalik siya sa kanyang kama. Ang puso ay puno ng masamang kagalakan. Sa wakas, mababawi na niya ang kanyang anak. Sa wakas, maibabalik na niya ang kaayusan sa kanyang imperyo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isang nangiti ng tagumpay ang huling mababakas sa kanyang mukha bago siya tuluyang makatulog. Samantala, sa kabilang silid, biglang nagising si Sinag. Isang masamang panaginip ang gumambala sa kanya. Umupo siya sa kama. Ang dibdib ay malakas na kumakabog. Pinakiramdaman niya ang paligid. Tahimik. Ngunit ang pakiramdam ng panganib ay hindi maalis sa kanya. Naalala niya ang babala ni Yaya Himig. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang kanyang mga mata ay napako sa pulang maleta na nakatayo sa sulok. Tila ba may sarili itong buhay, humihinga sa dilim. Bumangon siya at marahang lumapit dito. Pinagmasdan niya itong mabuti. Sa unang tingin, mukha lang itong isang ordinaryong mamahaling gamit. Ngunit nang haplusin niya ang panloob na bahagi, doon niya napansin. Ang tahi sa gilid ng lining ay tila hindi pantay. At ang dulo ng zipper nito ay bahagyang nakausli. Isang bagay na hindi mo mapapansin kung hindi mo tititigan ng maigi. Isang zipper na hindi dapat naroroon. Ang nanginginig na mga kamay ni Sinag ang kumapa sa maliit na zipper. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag ituloy, na bumalik na lamang sa kama at magkunwaring isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang babala ni Yaya Himig at ang mga salitang narinig niya mula sa library ay tumutulak sa kanya. Dahan-dahan, binuksan niya ang sikretong kompartimento. Sa ilalim ng manipis na sinag ng buwan, kumislap ang laman yon. Isang maliit na kahon na puno ng mga diamante at iba pang hiyas. At sa tabi nito, ang isang maliit na puting pakete. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Hindi ito isang simpleng regalo. Ito ay isang bitag. Isang patibong na idinisenyo para wasakin siya ng walang kalaban-laban. Napaupo siya sa sahig. Ang mga kamay ay nanginginig habang tinatakpan ng kanyang bibig para pigilan ng isang hikbi. Ito na pala iyon. Ang grand finale sa lahat ng pagpapahirap sa kanya
ni Dayang Hiraya. Hindi sapat na laitin siya, ipahiya at tratuhin na parang basura. Ngayon, gusto nitong makita siyang mabulok sa kulungan sa ibang bansa. Ang takot ay unti-unting nilamon ng isang damdaming matagal na niyang kinikimkim. Galit. Nag-aapoy na galit. Naalala niya ang bawat ngiting mapanlait ni Dayang Hiraya. Ang bawat salitang tumutusok sa kanyang puso. Ang pananahimik ni Lakan sa tuwing kailangan niya ito. Ang pakiramdam ng pag-iisa sa loob ng mansyon na dapat sana ay kanyang tahanan. Hindi, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Isang boses na ngayon lang niya narinig. Matatag at puno ng determinasyon. Hindi ako papayag. Hindi sa pagkakataong ito. Tumayo siya. Ang mga luhang nagbabadyang pumatak ay pinigilan niya. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang matatag na pulso. Kung laro ang gusto ng kanyang biyenan, bibigyan niya ito ng isang laro na hinding-hindi nito makakalimutan. Ang unang pumasok sa isip niya ay itapon ang mga kontrabando. Ngunit saan? Sa basurahan? Sa banyo? Paano kung may makakita? Paano kung ito mismo ang hinihintay ni Dayang Hiraya? Ang magkamali siya at lalong madiin. Hindi. Ang pagtatapon ay pag-amin ng pagkatalo. Kailangan niyang ibalik ang lason sa kung sino man ang nagpadala nito. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na napakadelikado, ngunit napakatalino. Ang hipag niyang si Marikit. Alam niyang nasa kabilang silid lamang ito. Alam din niyang ang bagahe nito ay siguradong nakahanda na rin. Isang set ng mga mamahaling maleta na kulay pink, paboritong kulay nito. Maingat niyang isinara ang sikretong kompartimento at ang pulang maleta. Walang ingay siyang lumabas ng kanilang silid. Ang bawat pagtapak niya sa sahig na gawa sa nara ay isang panganib. Ang bawat pag-script ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Nakarating siya sa tapat ng pinto ni Marikit. Pinakinggan niya. Isang mahinang hilik lamang ang kanyang narinig. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Si Marikit ay pabaya, gaya ng dati. Sa loob ng silid, nakita niya agad ang pink na maleta. Malaki at kitang-kita sa gitna ng kwarto. Sa hawakan nito, nakasabit ang luggage tag na may pangalang Marikit de Villa. Bumalik siya sa kanyang silid na parang isang anino. Kinuha niya ang pulang maleta at maingat na dinala sa silid ni Marikit. Pinagtabi niya ang dalawang bagahe. Magkaiba ang kulay, ngunit halos magkasing laki. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, dahil ito sa tensyon, hindi sa takot. Maingat niyang tinanggal ang luggage tag mula sa maleta ni Marikit. Pagkatapos, tinanggal din niya ang tag mula sa sarili niyang pulang maleta, kung saan nakasulat ang pangalan niya, Sinag de Villa. Isang malalim na hininga. Ang tag na may pangalan ni Marikit ay ikinabit niya sa pulang maleta. Ang sarili niyang pangalan ay ikinabit niya sa pink na maleta. Isang simpleng pagpapalit, ngunit ang simpleng kilos na yon ang magtatakda ng kanilang mga kapalaran. Mabilis niyang ibinalik ang pink na maleta sa kanyang silid. Inilagay niya ito sa parehong pwesto kung saan nakalagay ang pulang maleta kanina. Pagkatapos ay bumalik siya sa silid ni Marikit at inilagay ang pulang maleta sa gitna, doon kung saan niya ito natagpuan. Walang nagbago maliban sa isang maliit ngunit napakahalagang detalye. Nang makabalik siya sa sariling kama, saka pa lamang niya naramdaman ang pagod. Ngunit sa ilalim ng pagod na yon, mayroong isang bagong pakiramdam. Isang pakiramdam ng kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hawak niya ang kanyang sariling kapalaran. Kinaumagahan, sa airport, habang nagche-check-in sila ng kanilang mga bagahe, naramdaman ni Sinag ang titig ni Dayang Hiraya. Isang titig na puno ng pagkasabik sa nalalapit nitong tagumpay. Ngumiti lamang si Sinag, isang matamis ngunit walang kahulugang ngiti. Napansin ni Lakan ang kakaibang kapanatagan sa kanyang asawa.
Ayos ka lang ba, mahal? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kanina ka pa tahimik. Humarap si Sinag sa kanya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o lungkot, kundi ng isang hindi matinag na katiyakan. Oo, Lakan. Sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ngayon lang ako naging ganito kasigurado. Sa loob ng business class, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina ng eroplano. Para kay Lacan de Villa, ang ugong na yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ito ang tunog ng kanyang kaduwagan, ang tunog ng mga salitang hindi niya masabi para ipagtanggol ang kanyang asawa. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang kanyang inang si Dayang Hiraya at kapatid na si Marikit sa kabilang hilera. Nagtatawanan ang mga ito habang tinitingnan ang isang brochure ng mga mamahaling butik sa Sydney. Ang kanilang mga halakhak ay parang mga patalim na tumutusok sa puso ni Lacan. Pamilya sila sa pangalan, ngunit mga estranghero sa pakiramdam. Paano nila nagagawang maging ganito kasaya habang sa tabi niya, ang babaeng pinakamamahal niya ay nagdurusa sa katahimikan? Lumingon siya kay Sinag. Nakatingin ito sa labas ng bintana, sa makapal na ulap na tila isang malawak na dagat ng kaputian. Ngunit alam ni Lacan na hindi ang ulap ang tinitingnan nito. Ang isip nito ay nasa malayo. Marahil ay nasa lugar kung saan hindi ito isang divilla, kung saan malaya ito. Ang ganda ng kanyang asawa ay naroon pa rin, ngunit nababalot ito ng isang manipis na tabing ng kalungkutan. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Bakit hindi siya makapagsalita? Bakit sa tuwing kaharap niya ang kanyang ina, ang dila niya ay tila napuputol? Ang pagmamahal niya kay Sinag ay totoo, ngunit ang takot niya kay Dayang Hiraya ay tila isang pader na hindi niya kayang gibain. Kumuha siya ng isang bote ng tubig at isang baso. Maingat niya itong isinalin at inilahad kay Sinag. Uminom ka muna. Mahal, sabi niya. Ang boses ay halos isang bulungi. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit malamig. Isang klase ng kalamigan na hindi niya pa nakita rito dati. Salamat, Lakan, sagot nito. Kinuha ang baso. Habang umiinom ito, sinubukan niyang abutin ang kamay nito na nakapatong sa armrest. Isang maliit na kilos, isang desperadong pagsubok na muling maramdaman ang koneksyon sa pagitan nila. Ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga balat, marahan itong inilayo ang kanyang kamay. Hindi ito marahas, ngunit sapat na para maramdaman ni Lacan ang pagitan na namamagitan sa kanila. Para itong isang sampal na walang tunog, isang paalala na ang mga yakap at pangako sa dilim ng kanilang silid ay walang halaga sa ilalim ng matang mapanuri ng kanyang ina. Bumalik siya sa pagkakaupo. Ang puso ay mas mabigat kaysa dati. Biglang bumalik sa alaala ni Lacan ang unang beses na nakita niya si Sinag. Nasa isang maliit na art exhibit siya noon, isang event na pinilit lang siyang puntahan ng kanyang ama. Pagod na siya sa mga social gatherings, sa mga peking ngiti at mga usapang puro tungkol sa negosyo at pera. At sa gitna ng lahat ng yon, nakita niya si Sinag. Nakatayo ito sa harap ng isang painting. Ang mukha ay puno ng sinserong paghanga. Walang makeup, simpleng bestida lang ang suot. Ngunit para kay Lacan, siya ang pinakamaliwanag na nilalang sa buong silid. Nilapitan niya ito at nagkunwaring interesado sa painting. Nag-usap sila. Ang tawa ni Sinag ay musika sa kanyang pandinig. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tuwa habang kinukwento nito ang kanyang mga pangarap. Sa gabing iyon, naramdaman ni Lacan ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman kailanman, kapayapaan. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang asawa sa eroplano, ang ngiting iyon ay tila isang malayong alaala na lamang. Ang kislap sa mga mata nito ay napalitan ng isang pader ng yelo na hindi niya kayang tibagin.
At alam niya kung sino ang nagtayo ng pader na yon. Ang kanyang ina, bawat araw, bawat lait, bawat insulto. At siya sa kanyang pananahimik ang nagsilbing semento na lalong nagpatibay dito. "We are now beginning our descent into Sydney," anunsyo ng kapitan sa intercom. Biglang nabuhayan ng dugo sina Dayang Hiraya at Marikit. Inilabas nila ang kanilang mga salamin at makeup kit. Nag-aayos para sa kanilang pagdating. Ang kanilang pananabik ay kabaligtaran ng bigat na nararamdaman sa kanilang hilera. Si Sinag ay nanatiling nakatingin sa labas. Sa ibaba, unti-unti nang natatanaw ang mga ilaw ng syudad, kumikinang na parang mga hiyas na isinaboy sa isang madilim na tela. Para sa ina at kapatid ni Lakan, ang mga ilaw na yon ay nangangahulugang shopping at kasiyahan. Para sa kanya, ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito? Pag-asa o katapusan? Ang kakaibang kalmadong ipinapakita ni Sinag ay nagsimulang magbigay ng kaba kay Lakan. Hindi ito ang Sinag na kilala niya. Ang Sinag na kilala niya ay iiyak, magmamakaawa o magagalit. Ngunit ang babaeng katabi niya ngayon ay tila isang sundalong naghahanda para sa isang giyera. Lumapag ang eroplano sa Sydney International Airport. Habang naglalakad sila palabas ng eroplano at papasok sa terminal, naramdaman ni Lakan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bawat hakbang papalapit sa immigration at customs ay tila isang hakbang papalapit sa isang bitag. Siya ay nasa gitna, literal na naglalakad sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Ang tensyon ay halos nahihipo na sa hangin. Nang papalapit na sila sa mahabang pila para sa customs inspection, nakita ni Lakan ang isang kilos na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Dahan-dahang lumingon si Dayang Hiraya kay Sinag na nasa likuran nito. Sa mga labi ng kanyang ina ay may isang ngamangiti, isang ngiting nagtatagumpay, isang ngiting puno ng kasamaan, isang ngiting tila nagsasabing, "Dito nagtatapos ang lahat." Ang hangin sa loob ng Sydney International Airport ay malamig at may amoy na artipisyal, ngunit para kay Sinag, para siyang nasa sakal. Ang bawat hakbang nila palapit sa customs declaration ay isang libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang lahat sa paligid niya ng napakalinaw. Ang mga pasaherong pagod ngunit masaya. Ang mga karatula na nasa iba't ibang wika. At ang mga unipormadong opisyal na may seryosong mga mukha. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kumalma. Nagawa mo na ang dapat mong gawin, Sinag. Ngayon, harapin mo. Itinulak nila ang kanilang mga cart na puno ng bagahe. Ang pink na maleta na may pangalan niya ay nasa pinakaibabaw ng kanyang cart. Sa cart naman sa unahan, kung nasaan si Marikit at Dayang Hiraya, nakapatong ang pulang maleta na parang isang bombang naghihintay na sumabog. Natanaw ni Sinag ang K9 unit, isang opisyal na may kasamang isang magandang labrador. Naglalakad sila sa linya. Inaamoy ang mga bagaheng dumaraan. Ito na. Habang papalapit ang aso, naramdaman ni Sinag ang paghigpit ng hawak ni Lakan sa kanyang braso. Naramdaman din niya ang titig ni Dayang Hiraya mula sa unahan, isang titig na puno ng pananabik. Dumaan ang aso sa kanilang cart. Inamoy nito ang pink na maleta ni Sinag. Isang amoy lang at nagpatuloy ito sa paglalakad. Nakahinga ng maluwag si Sinag, ngunit isang segundo lamang iyon. Huminto ang aso sa cart ni Dayang Hiraya. Umikot ito. Umungol ng mahina. Inamoy nito ang isa sa mga bagahe. Muli itong umikot. At pagkatapos, sa isang iglap, umupo ito sa sahig, tumahol ng malakas at walang tigil. Ang nguso ay nakaturo ng diretsyo sa pulang maleta. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila naglaho. Ang buong mundo ni Sinag ay nag-slow motion. Ang tahol ng aso, ang tanging tunog na kanyang naririnig. 2 opisyal ng Australian Border Force ang mabilis na lumapit sa kanila.
"Excuse me, ma'am, sir," sabi ng isa sa mga opisyal. Ang boses ay magalang ngunit matigas. "We need to inspect this bag." Itinuro nito ang pulang maleta. Ang ngiti sa labi ni Dayang Hiraya ay biglang naglaho. Isang mabilis na pagtataka ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit agad din itong napalitan ng isang mapanuring tingin kay Sinag. Naghihintay siya. Naghihintay siya na tawagin ang pangalan ng kanyang manugang. "Whose bag is this?" tanong ng opisyal. Bago pa man makapagsalita si Dayang Hiraya, sumagot ang opisyal na may hawak ng aso matapos tingnan ang luggage tag. "It belongs to a Marikit de Villa?" Isang nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Dayang Hiraya ay namutla. Ang kulay ay tila hinigop mula sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Lumingon siya sa pulang maleta pagkatapos ay sa anak niyang si Marikit na abala pa rin sa pag-scroll sa telepono. "Marikit!" Pasigaw na bulong ni Dayang Hiraya. "Po? Ano po yun, ma?" Naguguluhang tanong ni Marikit. Itinaas ang kanyang tingin. "Miss, could you please open your luggage for us?" Sabi ng opisyal kay Marikit. "Ha? Bakit po?" "Akin po yan pero wala naman po akong dalang bawal." Sagot ni Marikit. Ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Sa ilalim ng mahigpit na tingin ng mga opisyal, walang nagawa si Marikit kundi buksan ang maleta. Inilabas niya ang ilang damit at bag. "See? Wala naman po." Ngunit ang isang opisyal na tila sanay na sa ganitong eksena ay diretsong kinapa ang ilalim ng maleta. Natigilan ito. Ginamit nito ang isang maliit na kutsilyo para buksan ang tahi ng lining at doon tumambad sa kanilang lahat ang itim na kahon at ang puting pakete. Isang malakas na tili ang kumawala sa bibig ni Marikit. "Ano yan? Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan." Sa isang iglap, ang pagkabigla ni Dayang Hiraya ay naging isang nag-aapoy na galit. Tila isang halimaw na nagising, itinuro niya si Sinag, ang kanyang daliri ay nanginginig. Siya ang may kagagawan nito." Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong baggage claim area. "May galit siya sa amin. Pinalitan niya ang mga tag. Binaliktad niya kami. Maniwala kayo sa akin. Isa siyang demonyo." Lahat ng mata ay napunta kay Sinag, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakatayo lang siya roon, ang mukha ay isang blankong canvas. Hinahayaan ang sigaw at akusasyon ni Dayang Hiraya na lalo lamang magdiin sa kanilang pamilya. Ang lead officer ay hindi man lang natinag sa pagsisigaw ni Dayang Hiraya. Kinuha nito ang pasaporte ni Marikit mula sa kamay nito at tiningnan ito. Pagkatapos ay tumingin ito kay Marikit. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. "The luggage tag is under your name, Miss Marikit de Villa. You need to come with us." Ang silid ay puti, maliit at walang bintana. Ang tanging kasangkapan ay isang mesang bakal at ilang upuan na kasing lamig ng sahig na semento. Para kay Lakan, ang lugar na ito ay 1,000 beses na mas nakakatakot kaysa sa alinmang madilim na eskinita. Ito ang lugar kung saan ang pangalang De Villa ay walang anumang kapangyarihan. Dinala sila rito, ang kanyang ina, ang kanyang kapatid, siya, at si Sinag. Pagkatapos ng eksena sa baggage claim, si Don Ambo ay hindi nila kasama. Naiwan ito sa Pilipinas, walang kamalay-malay, sa imperyong unti-unting gumuho sa kabilang panig ng mundo. Unang ipinasok sa kabilang kwarto, si Marikit. Kahit sa saradong pinto, dinig na dinig ni Lakan ang humahagulgol na iyak ng kanyang kapatid. Ang bawat hikbi nito ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang maliit na kapatid, na ang tanging problema sa buhay ay kung anong kulay ng sapatos ang isusuot, ay nasasadlak ngayon sa isang bangungot na hindi nito naiintindihan. "Ma, anong gagawin natin?" Nanginginig na tanong ni Lakan kay Dayang Hiraya. "Kailangan nating kumuha ng abogado." Ngunit si Dayang Hiraya
ay tila wala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, nakatutok lamang sa isang direksyon, kay Sinag, na tahimik na nakaupo sa isang sulok, tila isang rebulto. Huwag kang mag-alala sa kapatid mo. Sigaw ni Dayang Hiraya, ang boses ay basag na. Ang ahas na yan ang dapat mong intindihin. Muli niyang itinuro si Sinag. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Plano niya ito mula pa sa simula. Ang walang utang na loob na babaeng iyan. Dayang Hiraya, tama na. Mahinahon, ngunit may awtoridad na saway nilakan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinawag niya ang ina sa pangalan nito. Natigilan si Dayang Hiraya. Tumingin ito sa kanya na para bang isa siyang estranghero. Ano ang sabi mo? Bago pa man makasagot si Lakan, bumukas ang pinto at iniluwa nito si Marikit. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Kasunod nito ay ang mga opisyal. Mrs. De Villa, your turn. Tumayo si Dayang Hiraya. Inayos niya ang kanyang damit at buhok. Sinusubukang ibalik ang kanyang postura ng isang reyna. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitago. Bago siya pumasok, humarap siya sa mga opisyal. Ang manugang ko, sabi niya, ang boses ay puno ng lason. Siya ang tanungin ninyo. Napakagaling niyang umarte. Isang mahusay na aktres. Pumasok siya sa silid at muling sumara ang pinto. Naiwan silang tatlo sa nakakabinging katahimikan. Lumapit si Lakan kay Marikit at niyakap ito. Tahan na, Rikit. Malalagpasan din natin to. Kuya, wala akong alam. Humihikbing sabi ni Marikit. Hindi ko alam kung paano napunta yun doon. Si Mama. Galit na galit siya sa akin. Dito na nagsimulang mag-init ang ulo ni Lakan. Ang ina niya, sa halip na protektahan ng sariling anak, ay mas inuna pa ang paghahanap ng masisisi. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Sinag, nakaupo pa rin ito sa sulok. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Kalmado, masyadong kalmado. Inaasahan ni Lakan na makikita rito ang takot, ang pag-aalala, ang gulat. Ngunit wala. Walang bakas ng anumang emosyon sa mukha nito. At sa katahimikang yon, isang malamig na katotohanan ang tumampal kay Lakan. Hindi ito ang katahimikan ng isang inosenteng biktima. Ito ang katahimikan ng isang taong alam ang kanyang ginagawa. Ito ang katahimikan ng isang taong naghintay ng tamang pagkakataon para lumaban. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ang kanyang asawa hindi bilang isang mahinang bulaklak na kailangan ng proteksyon, kundi bilang isang mandirigma, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nakita ni Lakan ay isang matigas na determinasyon na parang isang batong hindi kayang mabasag ng anumang alon. At doon niya napagtanto, hindi nagkataon lang ang lahat ng ito. Maya-maya, nagsimulang marinig ang mga sigaw mula sa kabilang silid. Boses ni Dayang Hiraya. Hindi na ito kalmado. Hysterical na ito, puno ng mga akusasyon at pagtanggi. Narinig ni Lakan ang pangalan ni Sinag ng paulit-ulit. Ang mga salita ay hindi na malinaw, ngunit ang tono ng desperasyon ay malinaw na malinaw. Ang kanyang ina, ang makapangyarihang si Dayang Hiraya de Villa, ay nawawalan na ng kontrol. At habang pinapakinggan niya ang pagguho ng kanyang ina, mas lalo niyang hinangaan ang babaeng tahimik na nakaupo sa kanyang harapan. Nang matapos ang interogasyon ni Dayang Hiraya at pinalabas ito, ang mukha nito ay gusot at puno ng galit. Hindi na ito nakatingin kay Sinag. Tila ba natatakot na itong salubungin ang mga mata ng kanyang manugang. Iniwan sila ng mga opisyal sa silid para maghintay. Ito na ang pagkakataon ni Lakan. Habang ang ina niya ay nakatulala sa isang sulok at si Marikit ay umiiyak pa rin, maingat siyang lumapit kay Sinag. Hinila niya ito ng bahagya sa isang sulok kung saan hindi sila gaanong maririnig. Sinag, bulong niya,
Ang kanyang boses ay apurado at puno ng isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Tungkol ito sa nanay ko. Pagpapatuloy niya, tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Alam ko, ang dalawang salitang iyon, alam ko, ay tumagos sa puso ni Sinag na parang isang kidlat. Tinitigan niya ang kanyang asawa, sinusubukang basahin ang kanyang mga mata. Sa loob ng 1 taon, ang nakikita lang niya rito ay pag-aalinlangan, takot, at pagsisisi. Ngunit ngayon, sa malamig na silid na ito sa Sydney, may ibang bagay siyang nakikita. Isang bagay na hindi niya pa nakita dati. Katiyakan. Anong alam mo, Lakan? Mahinang tanong ni Sinag. Ang boses ay naglalaman ng pag-asa at takot. Tumingin si Lakan sa kanyang ina at kapatid sa kabilang sulok. Nakayuko pa rin ang mga ito, abala sa sarili nilang mga problema. Iyon ang pagkakataon niya. Mula sa kanyang bulsa, maingat niyang inilabas ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang isang folder na may password. Ilang buwan na ang nakalipas. Pagsisimula niya, ang boses ay halos isang pabulong. Noong nagsimulang lumala ang pakikitungo sa iyo ni Mama, narinig ko ang isang pag-uusap nila ni Marikit. Pinagpaplanuhan nilang iset up ka sa isang pekeng iskandalo para lang may dahilan silang palayasin ka. Napasinghap si Sinag. Noon ko napagtanto, pagpapatuloy ni Lakan, na ang kasamaan ni Mama ay hindi lang basta simpleng ayaw niya sa'yo. May mas malalim, may mas madilim. Pero duwag ako, Sinag. Inaamin ko. Natatakot akong harapin siya. Iniabot niya ang telepono kay Sinag. Sa screen, isang litrato ang nakabukas. Isang malabong kuha, tila kinuha mula sa malayo. Nakatayo si Dayang Hiraya sa isang madilim na parking lot at may inaabot sa kanyang isang lalaking may pilat sa muka. Ang inaabot nito ay ang inemiya na sa mitambong ay ang itim na kahon na nakita ni Sinag sa loob ng maleta. Pagkatapos ng narinig ko, kumuha ako ng private investigator. Pag-amin ni Lakan. Hindi para imbestigahan ka, kundi para bantayan ka. Para protektahan ka mula sa malayo, sa paraang hindi ko kayang gawin ng harapan. Ang investigator ang kumuha ng litratong yan noong araw bago tayo umalis. Ang pagkabigla ay pumuno sa bawat himaymay ng pagkatao ni Sinag. Ang lahat ng galit at pagkadismaya na naramdaman niya para sa kanyang asawa sa mga nagdaang buwan ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan, pag-unawa. Ang lalaking akala niya ay nagpabaya sa kanya ay palihim pala siyang binabantayan. Ang lalaking akala niya ay duwag ay gumawa pala ng paraan para malaman ang katotohanan. Hindi siya nag-iisa. Kailanman ay hindi pala siya nag-iisa. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Lakan? Nanginginig na tanong ni Sinag. Dahil gusto kong ako mismo ang magsabi sa'yo. Malungkot na sagot ni Lakan. Gusto kong magkaroon ng lakas ng loob na harapin si Mama at sabihing, tama na. Pero hindi ko nagawa. Naduduwawag ako sa tuwing kaharap ko siya. At habang nag-iisip ako ng tamang panahon, nangyari na ito. Patawarin mo ako, Sinag. Patawad kong hinayaan kong umabot sa ganito. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, tiningnan ni Sinag ang kanyang asawa. At ang nakita niya ay hindi ang prinsipe ng mga Divya, kundi si Lakan. Ang lalaking minahal niya. Isang lalaking hindi perpekto, isang lalaking may mga pagkukulang, ngunit isang lalaking totoo. Ang pagmamahal. Dahan-dahan, inabot ni Sinag ang kamay ni Lakan at pinisil ito. Wala ka nang dapat ihingi ng tawad. Sa pagkakataong yon, nagdikit ang kanilang mga kamay at naramdaman ni Lakan ang init na matagal na niyang hinahanap. Hindi na ito inilayo ni Sinag. Sa halip, hinigpitan pa nito ang hawak. Sa isang simpleng kilos na yon, ang pader na namamagitan sa kanila ay gumuho. Mula sa pagiging mag-asawa sa pangalan,
Sila ngayon ay naging isang alyansa, isang koponan. Ano ang plano mo? Tanong ni Lacan. Hindi ko alam, sagot ni Sinag. Ang tanging alam ko lang ay kailangan nating sabihin ang totoo. Bumukas ang pinto. Pumasok ang lead officer, isang matangkad na lalaking may seryosong mukha. Tumingin ito sa kanilang lahat. We have identified the contents of the package, sabi ng opisyal. Ang kanyang boses ay walang emosyon. And based on the quality of the gems and the purity of the other substance, this case is far more serious than we initially thought. Huminto ito. Tila pinapakiramdaman ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. This is linked to an international organized crime syndicate. You are not just facing smuggling charges. You are now persons of interest in a much larger investigation. Ang huling sinabi ng opisyal ay isang bombang sumabog sa loob ng silid. Ang pag-iyak ni Marikit ay napalitan ng isang nanlalaking matang puno ng takot. Maging si Dayang Hiraya, na kanina'y nagwawala, ay natigilan. Ang simpleng plano nitong sirain ang kanyang manugang ay naging isang bangungot na maglalagay sa buong pamilya, De Villa, sa bingit ng kapahamakan. Ang mga salitang International Organized Crime Syndicate ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Dayang Hiraya na parang isang walang katapusang gima. Bigla, ang maliit na silid ay tila lumiit palalo. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap lang hapin. Hindi na ito isang simpleng kaso ng pag-frame up sa kanyang buwisit na manugang. Ito ay isang halimaw na hindi niya kayang kontrolin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Dayang Hiraya ang purong, hindi naaagnas na takot. Pinayagan sila ng mga opisyal na gumawa ng tig-isang tawag. Ang una niyang tinawagan ay ang pinakamagaling na abogado sa Pilipinas na konektado sa kanilang pamilya. Donya, anong nangyari? Bungad agad ng abogado. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kumakalat na rito ang balita. Nasa lahat na ng news sites. De Villa Heres, arrested for drug trafficking in Sydney. Tila isang suntok sa sikmura ang narinig ni Dayang Hiraya. Ganoon kabilis. Ang pangalang pinag-ingatan niya, ang pangalang sinamba niya na parang isang Diyos, ngayon ay nilalapastangan sa buong mundo. Bago pa man siya makasagot, narinig niya ang isang pamilyar na tunog sa kabilang linya. Ang malakas at galit na boses ng kanyang asawa, si Ambo de Villa. Tila inagaw nito ang telepono mula sa abogado. Dayang. Ang boses ni Ambo ay parang isang kulog. Walang pagmamahal, walang pag-aalala. Puro galit. Anong kabalbalan ang ginawa mo? Sinira mo ang pangalan natin, ang pangalan ng mga De Villa. Dinungisan mo. Ambo, pakinggan mo ako. Huwag mo akong kausapin. Sigaw nito. Habang nagsasalita tayo, ang mga abogado ko ay nagpa-file na ng divorce. Ipinag-utos ko na ring i-freeze ang lahat ng assets mo. Wala ka nang makukuha kahit isang sentimo mula sa akin. Huwag mo nang subukang tumawag dito. Para sa akin patay ka na. Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Napahawak si Dayang Hiraya sa mesa para suportahan ang kanyang sarili. Ang kanyang asawa, ang lalaking kasama niya sa pagbuo ng kanilang imperyo, ay tinalikuran na siya. Ang kanyang kayamanan, ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan, ay biglang nawala. Nanginginig siyang naupo. Ang reyna ay wala ng korona, wala na ring kaharian, at sa gitna ng kanyang pagkabigla, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na iyon para magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. You failed. We're coming for you. Isang malamig na pawis ang bumalot sa kanyang katawan. Hindi na lang ang mga pulis ng Australia ang kanyang kalaban. Hindi na lang ang kahihiyan sa Pilipinas. Ngayon, may mga anino sa dilim na humahabol sa kanya.
mga taong hindi nagtatanong, mga taong hindi nagdadala ng kaso sa korte, mga taong pumapatay. Ito na, ang all is lost moment. Wala na siyang pera, wala na siyang asawa. Ang mga anak niya ay galit sa kanya. Ang kanyang kalayaan ay nakasabit sa isang hibla ng buhok at ang kanyang buhay ay nasa panganib. Desperado siyang lumingon sa paligid, naghahanap ng kahit anong pwedeng kapitan. Nakita niya si Lakan, nakatayo sa tabi ni Sinag. Ang mga kamay nila ay magkahawak pa rin. Tinitingnan siya ng sarili niyang anak na may halong awa at pagkadismaya. Isang tingin na nagsasabing, wala na akong magagawa para sa'yo. Sila ay isang saradong pinto na. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napadako kay Marikit. Ang kanyang maganda, inosente at inutil na anak. Umiiyak pa rin ito sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili. Mukha itong isang basang sisiw, mahina, nalilito, at takot na takot. At sa kailaliman ng desperasyon ni Dayang Hiraya, isang madilim at makamandag na ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Si Marikit, bulong ng kanyang isip. Ang pangalan niya, ang nasa luggage tag. Siya ang nahuli. Ang sabi ng mga pulis, baka sangkot ito sa isang sindikato. Ang isang batang tulad niya, madaling maniwala ang mga tao na siya ay naloko, na siya ay biktima. Ang ideya ay kasuklam-suklam, ngunit sa isang taong nalulunod, kahit ang isang patalim ay kakapitan. Oo, pagpapatuloy ng lason sa kanyang utak. Isang biktima ng isang masamang impluwensya. Isang masamang boyfriend marahil, isang taong nag-utos sa kanya, isang taong naglagay ng droga sa kanyang bagahe nang hindi niya alam. At kung biktima lang siya, sino ang tunay na may kasalanan? Tumingin siya kay Marikit, hindi na bilang isang anak, kundi bilang isang sakripisyo, isang tupa na kailangan niyang ialay para iligtas ang sarili niyang leeg. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng hysterical na takot, kundi ng isang malamig at kinakalkulang determinasyon. Lumapit siya sa gwardiya na nagbabantay sa pinto. I need to speak with the lead officer again, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit sa pagkakataong ito ay isang arte. May naalala ako, isang napakahalagang detalye. Dinala siya pabalik sa silid ng interogasyon. Humarap siya sa opisyal. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pag-aalala ng isang ina. Ang anak ko. Simula niya kasabay ng pagpatak ng mga buwayang luha. Biktima lang siya, pero alam ko kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang pinto ng silid kung nasaan sinalakan ay bahagyang nakaawang. Isang gwardiya ang nakabantay sa labas, ngunit sapat na ang siwang para marinig nila ang mga salitang lumalabas mula sa kabilang kwarto kung saan muling kinakausap si Dayang Hiraya. My daughter, she is innocent. Dinig nilang sabi ni Dayang Hiraya, ang boses ay puno ng pekeng dalamhati. May boyfriend siya na hindi namin gusto. Isang masamang impluwensya. Palagi siyang humihingi ng pera kay Marikit. Sigurado akong inutusan lang niya ang anak ko. Sinamantala niya ang kahinaan at pagiging inosente ng aking anak. Napatayo si Lakan, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sa tabi niya, napahawak si Sinag sa kanyang braso. Ang mga mata nito ay nanlalaki rin sa gulat. Ngunit ang pinakamasakit na reaksyon ay nagmula kay Marikit. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang ulong na kayuko. Ang mga mata niyang namumugto ay puno ng pagkalito. Boyfriend? Wala naman akong boyfriend, kuya. Bulong nito kay Lakan. Ang boses ay nanginginig. Ang inosenteng pagtatakang iyon ang nagpadurog sa puso ni Lakan. Ang kanyang ina ay hindi lang nagsisinungaling. Handa nitong sirain ang reputasyon at kinabukasan ng sarili nitong anak para lang makatakas. Handa nitong ipinta si Marikit
bilang isang hangal na babaeng nalulung sa pag-ibig, isang utu-utong kasangkapan ng isang katang-isip na kriminal. He's a drug addict, I think. Pagpapatuloy ni Dayang Hiraya sa kabilang silid, ang kanyang pagsisinungaling ay lalong lumalalim. Pinagbantaan niya si Marikit. Sinabi niyang sasaktan niya ang aming pamilya kung hindi susunod ang anak ko. My daughter is a victim. Please, you have to believe me. Ang salitang pamilya ay tumusok sa tainga ni Lakan na parang isang biro. Paano nagagawa ng kanyang ina na gamitin ang salitang iyon habang isinasakripisyo nito ang isa sa mga miyembro nito? Hindi na niya kaya. Ang takot na matagal nang gumagapos sa kanya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang nag-aalab na galit, hindi lang para kay Sinag, kundi para na rin kay Marikit. Ang galit na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Binitawan niya ang kamay ni Sinag. Isang tingin lang ang ibinigay niya rito. Isang tingin na nagsasabing, "Ako na ang bahala." At pagkatapos, sa isang matatag na kilos na hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya, itinulak niya ang pinto at pumasok sa silid ng interogasyon. Tama na, Ma. Ang boses ni Lakan ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na pumutol sa drama ni Dayang Hiraya. Lahat ng nasa silid, ang kanyang ina at ang dalawang opisyal ay napatingin sa kanya. Gulat. "Lakan, anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Dayang Hiraya. Ang kanyang maskara ng nag-aalalang ina ay biglang nalaglag. "Tapusin na natin ang kasinungalingan na ito," mariing sabi ni Lakan. Hindi niya tinitingnan ng ina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lead officer. "My mother is lying," deklara niya. Ang bawat salita ay malinaw at matatag. "My sister, Marikit, doesn't have a boyfriend. She's never had one. My mother has always hated my wife, Sinag. For months, she has been planning to get rid of her." "Walang hiya ka! Nasisiraan ka na ba ng bait?" Sigaw ni Dayang Hiraya, sinusubukang tumayo. "Paano mo nagagawa sa akin ito? Ako ang ina mo." "At dahil ina kita, kilala kita," sagot ni Lakan. Sa wakas ay tinitingnan na ito ng diretso sa mata. "Kilala ko ang galit mo. Kilala ko ang pagiging mapagkontrol mo. At kilala ko ang kakayahan mong manakit ng iba para lang makuha ang gusto mo." Inilabas ni Lakan ang kanyang telepono. Binuksan niya ang litrato na ipinakita niya kay Sinag kanina. Ang litrato ni Dayang Hiraya kasama ang lalaking may pilat. "This picture was taken the day before our flight." Paliwanag niya sa opisyal. "That is my mother, receiving the package that you found in the luggage. She planned to put it in my wife's bag. The only reason it ended up with my sister is because the luggage tags were switched. My mother is not a victim here. She is the mastermind." Ibinigay niya ang telepono sa opisyal. Tinitigan ito ng opisyal, pagkatapos ay tumingin ito kay Dayang Hiraya. Ang mukha ni Dayang Hiraya ay hindi na maipinta. Ang galit, gulat at takot ay naghalo-halo. Tumingin siya kay Lakan na para bang isa itong halimaw, ang kanyang sariling anak, ang kanyang dugo at laman, ang siyang dumurog sa kanyang huling pag-asa. "Taksil!" bulong nito. Ang boses ay puno ng kamandag. "Pinalaki kitang isang devila, pero isa ka palang ahas." "Hindi, Ma," malungkot na sagot ni Lakan. "Ngayon lang ako naging isang tunay na devila, isang taong pinipili ang tama, kahit gaano pa ito kasakit." Bumukas ang pinto at pumasok si Marikit, kasunod si Sinag. Narinig niya ang lahat. Tumingin siya sa kanilang ina. Ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, ay hindi na nagpapakita ng pagkatakot, kundi ng purong pagkadismaya at sakit. Ang tingin na yon, higit pa sa ebidensya ni Lakan, ang siyang tuluyang nagpaguho kay Dayang Hiraya. Tinitigan ng lead officer ang litrato, pagkatapos ay ang nagkakagulong pamilya sa kanyang harapan. Tumango ito sa kanyang kasama.
Ang desisyon ay nabuo na. Humarap ito kay Dayang Hiraya de Villa. Mrs. de Villa, sabi ng opisyal, ang boses ay formal at malamig. On the basis of new evidence and conflicting testimonies, you are now under arrest for drug trafficking, conspiracy, and providing false statements to the police. Ang tunog ng pagposas sa mga kamay ni Dayang Hiraya ay tila isang malakas na gong na naghudyat ng pagtatapos ng isang era. Ang reyna ng mga de Villa na dati kinatatakutan at iginagalang ay isa na ngayong ordinaryong kriminal. Habang dinadala siya palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang huling kakampi. Ngunit ang mga mata ni Lacan ay nakatuon sa sahig. Ang mga mata ni Marikit ay puno ng luha at pagtanggi. Ang huling mga matang sinalubong niya ay ang mga mata ni Sinag. Walang tagumpay sa mga mata ni Sinag. Walang galit. Ang tanging nakita ni Dayang Hiraya ay awa. At ang awang iyon, para sa kanya, ay mas masakit pa kaysa sa bakal ng posas. Ito ang huling patunay ng kanyang pagkatalo. Sumigaw siya, isang sigaw na puno ng pagbabanta at kawalan ng pag-asa hanggang sa tuluyan na siyang mailayo. Sa mga sumunod na araw, ang pagguho ng imperyo ay naging mabilis at brutal. Ang balita ay sumabog sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang divorce papers mula kay Don Ambo ay dumating kasabay ng kumpirmasyon na wala ng access si Dayang Hiraya sa yaman ng pamilya. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay biglang hindi na siya kilala. Isa-isa silang naghugas kamay, iniwan siyang mag-isa na harapin ang mga kasalanan niya. Si Marikit, matapos mapatunayang biktima lamang sa buong sitwasyon, ay pinawalan ng mga awtoridad. Ngunit ang kalayaang iyon ay may kasamang mabigat na pasanin. Ang trauma ng mga nangyari ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanya. Isang araw, bago sila bumalik sa Pilipinas, naglakas loob si Sinag na kausapin ito. Nakita niya si Marikit na nakaupo sa lobby ng hotel, nakatulala. Marikit, marang tawag ni Sinag. Lumingon ito. Ang dating mapagmataas at palaging nakaayos na hipag ay mukha na ngayong isang basag na manika. Ate Sinag, bulong nito, ang unang pagkakataon na tinawag siya nitong ate. Pasensya na, sabi ni Marikit. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo, sa lahat ng masasakit na sinabi ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito kasama si Mama. Umupo si Sinag sa tabi niya. Hindi niya ito niyakap, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Wala kang kasalanan, Marikit. Pareho lang tayong naging biktima ng mga plano niya. Anong mangyayari sa akin ngayon? Tanong ni Marikit. Ang boses ay puno ng takot. Si Papa, ayaw na akong kausapin. Si Mama, nakakulong. Si Kuya, aalis na rin kayo, di ba? Tumingin si Sinag sa kanya ng may habag. Matututo kang tumayo sa sarili mong mga paa, Marikit. Mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagpaalam si Marikit. Hindi nito sinabi kung saan ito pupunta. Ang tanging sinabi nito ay kailangan niyang lumayo sa pangalang de Villa para hanapin ang sarili niya. Ang pagharap sa media sa pag-uwi nila sa Pilipinas ay isang bagyo sa sarili nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Sinag. Sa tabi niya ay si Lacan. Ang mga kamay nila ay mahigpit na magkahawak. Ang mga balikat ay magkadikit. Humarap si Lacan sa mga kamera. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit hindi natatakot. Gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat ng naabalang pamilya dahil sa iskandalong ito. Simula niya. Walang sapat na salita para ilarawan ang kahihiyan at sakit na idinulot ng mga aksyon ng aking ina. Pero higit sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa aking asawa. Lumingon siya kay Sinag at sa harap ng buong mundo, tinitigan niya ito. Si Sinag de Villa ay isang babaeng may dangal at integridad. Siya ang tunay na biktima rito. At mula sa araw na ito, sisiguraduhin kong wala nang sino man ang muling mananakit sa kanya.
Ang sino mang kaaway niya ay kaaway ko na rin. Ang mga salitang yon ay isang deklarasyon, isang pagputol ng tali sa kanyang nakaraan at isang pangako para sa kanilang kinabukasan. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng kanilang lumang silid sa mansyon, na ngayon ay tila isang malaking museo na puno ng masasamang alaala, nag-empake sila ng kanilang mga gamit. Biglang tumunog ang telepono ni Sinag, isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hija, si Himig to. Yaya, gulat na sabi ni Sinag. Bakit po kayo tumawag? Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Hija, sagot ng matanda. Ngunit ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Kailangan ninyong mag-ingat dyan. May mga lalaking hindi pamilyar na paligid-ligid dito sa hasyenda nitong mga nakaraang araw. Nagtatanong sila kung nasaan na si Doña Dayang. Nanlamig si Sinag. Ang mga anino mula sa nakaraan ng kanyang biyenan, ang sindikato. Sinag, sino yan? Tanong ni Lakan. Napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa. Ibinaba ni Sinag ang telepono. Si Yaya Himig. Lakan, kailangan na nating umalis dito. Ngayon na. 6 na buwan ang lumipas. Ang balita tungkol kay Dayang Hiraya de Villa ay unti-unti nang nawala sa mga pangunahing pahayagan. Ang huling naririnig nila ay nahaharap ito sa isang mahabang paglilitis sa Australia, habang ang mga kasabwat nitong sindikato ay patuloy siyang hinahanap para patahimikin. Ang dating reyna ay isa na lamang bilanggo, hindi lang ng batas, kundi ng sarili niyang takot. Malayo sa magulong mundo ng Maynila, sa isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat, isang bagong buhay ang nagsisimula. Ang bahay na tinitirhan ni Lakan at Sinag ay maliit lang kumpara sa mansyon ng mga De Villa. Gawa ito sa kahoy, pininturahan ng puti at asul, at may malaking bintana kung saan tanaw na tanaw ang walang katapusang karagatan. Walang mga chandelier dito, walang mga mamahaling painting. Ang tanging palamuti ay ang mga kabibe na pinulot ni Sinag sa dalampasigan at ang mga halaman na itinanim ni Lakan sa paso. Mahal, saan ko ilalagay itong huling kahon? Tanong ni Lakan. Buhat-buhat ang isang maliit na kahon na naglalaman ng kanilang mga libro. Ang suot niya ay isang simpleng sando at shorts. Ang balat ay medyo maitim na dahil sa araw. Wala nang bakas ng dati laging nakasuot na si Lakan de Villa. Diyan na lang muna sa tabi ng bookshelf, mahal. Ako na ang mag-aayos mamaya. Sagot ni Sinag mula sa kusina, abala sa paghahanda ng kanilang tanghalian. Ang amoy ng ginisa niyang bawang ay pumuno sa buong kabahayan. Ibinaba ni Lakan ang kahon at niyakap mula sa likod ang kanyang asawa. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito at nilanghap ang bango ng buhok nito. Alam mo, mas masarap pa ang amoy ng ginisa mo kaysa sa lahat ng pabango sa mundo. Natawa si Sinag. Bolero, gutom ka lang siguro. Hindi. Seryosong sabi ni Lakan. Hinalikan ito sa pisngi. Seryoso ako. Masaya ako rito, Sinag. Masaya ako sayo. Pagkatapos ng tawag ni Yaya Himig, 6 na buwan na ang nakalipas, hindi na sila nagdalawang isip. Iniwan nila ang Hacienda de Silvana sa kalagitnaan ng gabi, dala lamang ang ilang mahahalagang gamit. Tinalikuran ni Lakan ang lahat, ang kanyang mana, ang negosyo ng pamilya, ang pangalang De Villa. Pumunta sila sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila, kung saan maaari silang magsimulang muli. Isang araw, habang nagwawalis si Sinag sa kanilang bakuran, isang kartero ang nag-abot sa kanya ng isang sulat. Para ito kay Lakan, at ang nagpadala ay si Don Ambo de Villa. Sa una, ayaw itong buksan ni Lakan. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Ngunit pinilit siya ni Sinag. Nanginginig ang mga kamay ni Lakan habang binabasa ang sulat ng kanyang ama. Anak, alam kong walang kapatawaran ang mga nangyari. Naging bulag ako sa kasamaan ng iyong ina
Dahil mas pinahalagahan ko ang pangalan at yaman kaysa sa kapakanan ng sarili kong pamilya. Patawarin mo ako. Hindi ko hinihiling na bumalik ka. Nakikita ko sa mga balita, kahit paunti-unti, na masaya ka na sa bago mong buhay. At bilang isang ama, iyon lang pala ang tunay na mahalaga. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Alagaan mo si Sinag. Isa siyang mabuting babae. Mas mabuti kaysa sa kung anong kayang ibigay ng pangalang Davila. Nagmamahal ang iyong ama. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Lakan, ngunit naramdaman ni Sinag ang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Isinara nito ang sulat. Ang huling tali sa kanyang nakaraan ay naputol na, malaya na siya. Nang hapong yun, naglakad-lakad sila sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang kalangitan ay nag-aagaw sa kulay kahel at lila. Ang tunog ng mga alon ay ang tanging musika sa kanilang paligid. Sinag, sabi ni Lakan. Huminto sila sa paglalakad. Gusto ko lang ulit sabihin, patawad. Tumingin si Sinag sa kanya, nagtataka. Para saan na naman? Sa lahat. Sa pagiging duwag ko, sa mga panahong hinayaan kitang masaktan. Kung naging mas matapang lang sana ako noon. Pinutol ni Sinag ang kanyang sasabihin sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang daliri sa mga labi nito. Tapos na yon, Lakan. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon. Tinitigan niya ito ng malalim. Pinapatawad mo na ba ako ng buo? Tumango si Sinag. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Matagal na, mahal, matagal na. Niyakap siya ni Lakan ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang lahat ng kasalanan, lahat ng pagsisisi ay tinangay na ng hangin at ng alon. Bumitaw si Sinag sa yakap at hinawakan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, isang kislap ng tuwa at kaunting hiya. Lakan, sabi niya, ang boses ay malambing. May maganda akong balita para sa'yo. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng mga kulay na tila isang obra maestra. Nakatayo sina Lakan at Sinag sa dalampasigan. Ang mga paa nila ay nilalaro ng papalapit at papalayo ng mga alon. Ang hangin ay sariwa at may dalang amoy ng alat. Magandang balita? Nagtatakang tanong ni Lakan. Ang puso niya ay biglang bumilis. Ano yon, mahal? Nanalo ka ba sa loto? Biro niya. Ngumiti si Sinag. Isang ngiting puno ng hiwaga at kaligayahan. Kinuha niya ang kamay ni Lakan at dahan-dahang inilapat ito sa kanyang tiyan. Sa una, hindi naintindihan ni Lakan. Ngunit nang maramdaman niya ang init mula sa palad ni Sinag at nang makita niya ang nangingilid na luha ng tuwa sa mga mata nito, unti-unti niyang naunawaan. Sinag, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ibig sabihin ba nito? Tumango si Sinag. Hindi na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Magiging tatay ka na, Lakan. Ang mga salitang yon ay tumama kay Lakan na parang isang alon ng purong kaligayahan. Napaluhod siya sa buhanginan. Ang mga mata niya ay nakatitig sa tiyan ni Sinag na para bang iyon ang pinakamagandang bagay sa buong mundo. Dahan-dahan, niyakap niya ito, isinubsob ang kanyang mukha at humagulgol. Hindi ito iyak ng lungkot o pagsisisi. Ito ay iyak ng isang lalaking binigyan ng pangalawang pagkakataon. Isang iyak ng pasasalamat para sa isang biyaya na hindi niya akalaing darating pa. Salamat! Paulit-ulit niyang sinasabi sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Salamat, mahal ko. Salamat. Tumawa si Sinag sa gitna ng kanyang pag-iyak at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang asawa. Tumayo ka nga dyan, mahal. Baka kung anong isipin ng mga makakakita sa atin. Tumayo si Lakan, pinunasan ng kanyang mga luha, ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi maalis.
Binuhat niya si Sinag at inikot-ikot ito. Ang kanilang mga tawa ay sumabay sa tunog ng mga alon. Magkaka-baby na tayo! Sigaw niya sa papalubog na araw. Magkakapamilya na tayo! Isang tunay na pamilya! Nang ibaba niya si Sinag, ang kanilang mga noo ay magkadikit. Ang buong mundo ay tila naglaho. Ang natira na lang ay silang dalawa at ang isang maliit na buhay na nagsisimula ng mabuo sa pagitan nila. Ano kaya ang ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Lakan. Ang boses ay puno ng pananabik. Kung lalaki, gusto ko may kidlat. Para matapang, hindi tulad ko. Huwag mong sabihin yan, saway ni Sinag. Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko. At kung babae naman, pagpapatuloy niya, gusto ko pangalanan siyang Hiraya. Natigilan si Lakan. Hiraya? Tulad ng kay mama? Hindi, paliwanag ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang ibig sabihin ng Hiraya ay sana matupad. Siya ang ating pangarap, Lakan. Ang pangarap nating natupad pagkatapos ng lahat ng unos. Niyakap ni Lakan ang kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, mahinahon at puno ng pagmamahal. Ang gintong hawla ng nakaraan ay isa na lamang malayong alaala. Ang mga kasinungalingan at sakit ay napalitan na ng katotohanan at paghilom. Ang imperyong gumuho ay nagbigay daan sa pagbuo ng isang maliit, ngunit totoong tahanan na ang pundasyon ay pag-ibig, tiwala at pag-asa. Pinanood nila ang araw na tuluyang lumubog sa karagatan, isang pangako ng panibagong umaga. Hindi na mahalaga kung ano ang dala ng bukas. Ang mahalaga, haharapin nila itong magkasama. Hinawakan ni Lakan ang kamay ni Sinag. Ikaw ang sinag ng buhay ko, bulong niya. Ngumiti si Sinag at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. At ikaw ang aking kanlungan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at higit sa lahat, pagpapatawad at pagbangon. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Sinag at Lakan ay simple lamang. Ang isang pamilya o relasyong itinayo sa kasinungalingan, pag-iimbot at pagkontrol ay tiyak na babagsak. Ngunit ang pag-ibig na totoo, kahit dumaan pa sa pinakamatinding pagsubok, ay palaging makakahanap ng paraan upang manumbalik, maghilom at magsimulang muli. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o kapangyarihan, kundi sa kapayapaan ng puso at sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Sinag? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.